Ang galing naman. Huwag ka dyan tumambay. Tara, embrace kita. Let's go, girl. Sarap yung treat. Nagustuhan mo yun? Binampa kita nun. Masarap yun, no? Hello, everyone! Ako ay nasa Sampaloc. Yee! It's been a while. So, ililigpit lang natin yung gamit natin habang nag-aantay tayo ng ating Chowking delivery. Today ay bunot ni nanay. Well, sana bunutan siya today. Kasi ang kwento noon, originally nagpatingin sila sa isang grupo ng mga dentist dito sa may Loyola. Tapos yung naunang doctor na tumingin, siguro mas senior yon, nag-agree siya na bunutan si nanay. Ngayon, nung yung mas bata na yung kausap nila, hindi niya gustong i-execute yung bunot. So sabi niya kay nanay, kailangan daw sa ospital siya bunutan. Which, sa umpisa, pag tingnan mo, parang sobrang, para sa isip namin, naduwag lang yun. Kasi nga meron siyang, kumbaga may goal daw siya na aalis siya doon sa clinic. Tapos, lilipad yata siya ng ibang bansa. So, syempre, ayaw niya ma-compromise yung license niya. Pero, naisip ko rin na okay na rin yun actually, bukod sa naging honest siya. Hindi ko initially naisip na okay na sa ospital na lang sana si nanay magpabunot. Since in case of emergency, mas mainam doon dahil may emergency. 'Di ba? I mean, may emergency na area in case kung ano man na nakakatakot na mangyari, which hindi naman natin gusto. Sana wag naman. Mababaw naman yun, mga 5 ngipin ni nanay. Mabababaw na, nag-uugaan na. So, kailangan na sila talagang tanggalin. So, but yun na nga, ngayon na na-mention yun ng pangalawang doktora, in a way, na-appreciate ko na rin na hindi siya nag-push through dun sa kanyang bunot kay nanay para in case mahilo, may sobrang sumakit or mag-bleed, ganyan. At least, mayroong emergency sa baba. So, nakahanap kami ng doktor dun sa favorite namin na hospital sa Infant Jesus. So, yun lang, sasamahan ko si nanay. 10:30 yung schedule niya. Hi, girl! Ayan na naman si Bully Girl. Ayan na naman, manunuklaw na naman to. Naku, yan na po, lumalapit na si Pipi. Ang puti. Huhulas din yan. That's a motto. Yan ang motto namin ni Nenes. Hulas din yan. Kamusta na? Masakit? Hindi ko nga naramdaman. Pagbubunot eh. Kwento ng kwento kayong dalawa eh. Nanonood ka ng TV.
Naririnig ko lang yung lagatok, pero yung parang, pero hindi ko naman alam na yung napala yun. Hindi, may tinanong pa ako. Ay nanay, yung ngipin mo, ay ganyan, ikaw, wala naman ikang ganda ba? Ano yun? Nanay ko yan eh. Bantayan mo si nanay, nenes. Okay ka lang? No, bilog na bilog. Gulong, cute-cute mo. Sarap mo i-kiss. Focus naman. I love na ako ni Dennis. Hi, girl. Hi. Are you okay? Yeah? You fine? Ang ganda mo, taba-taba. Hindi ako nakapag-hello kay Kuya Pards. Pagod na ako eh. Ganda ni Nenis. Tang lambing. Ay, sus. Oh, sus mo naman si nanay. Major supermarkets and retail stores nationwide. Sana malamig yung aircon ngayon. Returning customers. Gulay is itong tatlo, pinaka-left, plus onion. Hi, y'all. Wow. The cheese is cheesing. Charot. Ilasin ko to. Sarap Hinahin ko ng to kasi ano, Naka-excite. yung pagkakamelt ng cheese na sarap habang kumain. Oo nga eh. So true. Healthy pa ba pag Bell. sobrang dami mo binibili? Baka may bilang sila or sa hindi makita pag init. Double meat, double cheese. Siya double cheese. Sarap nito ah. Mm. Ang bait naman na ito. Ayan, Peanut. Hala, nag-chill ka lang dyan. Ang cute-cute mo naman. Nag-chill si Peanut. Nakuha na, ganda. Ay, so pretty. Wow. Aching. Kunin ko yung stroller kung bagay sa Hello everyone! Quick update lang on Peanut. So, nakita niyo dun sa video na dinala namin siya sa The Cat Clinic sa Green Hills. So, si Peanut, nung inampo namin siya, nakita namin na, alam mo yung sobrang payat niya tapos lagi siyang excited kumain pag binibigyan ng food. Tapos, tumaan naman yung months, yung taon, okay naman siya, magana siya kumain. Kaya lang, nitong, siguro may isang buwan na nakalilipas, na-notice namin naglalaway siya. Sobra siyang mag-salivate pag na-excite siyang kumain. So, akala naman na parang may plema. So, akala namin baka parang may problema sa lungs or kung saan man. Basta nag-worry kami, pero ina-observe muna namin kasi natuto na kami doon sa mga past experiences namin na hindi kami agad pumupunta sa vet unless
nagpupo ng dugo or unless nagsuka ng nagsuka within a day. But siya, wala siyang parang hirap sa paghinga, hindi rin siya lethargic. Same, alam mo yun, same happy peanut every day. Kaso may discomfort lang na tipong, yun nga, pag naglalaway siya, na nasistress siyang kumain. Although tuloy lang din, kumakain pa din siya. Anyway, nung binabalikan namin ni J-Tut yung lagay ni Peanut, yung first few days na niya dito, na-realize namin parang, sorry, hindi na-realize, napansin namin, naaamoy namin na medyo parang market place yung parang wet market yung amoy ng bunganga ni Peanut. So, ginagawa lang namin joke yun kasi meron naman mga ganong problema talaga. So, lumipas nga lang yung months, yung taon, tapos sabi ni J-Tut, parang hindi na to pwedeng i-ignore kasi mag-isang buwan na parang naglalaway siya. Tapos ano na din sa amin, naaamoy namin sa kung saan siya tumatambay. So, constantly mamap na si J2, tapos ako naman nagpapalit ako ng yung sa unan kasi tumatambay din siya doon. So, sa mga lugar na tinatambayan niya, pretty much merong amoy. So, kaya nag-decide na kami na dalhin siya. Plus, ayaw nga namin na mapabayaan kasi baka pwede naman pala antibiotic lang or kung ano man. So, yun, nahanap namin yung the cat clinic sa Green Hills. Maganda yung facility nila. Maayos din yung doktora. Nung pinakita yung bunganga sa yung loob ng mouth ni Peanut, sobra kaming nasad ni J-Tut kasi lahat pala ng ngipin niya sa taas, dito sa bagang at saka yung dalawa niyang pangil sa taas, wala na, hindi na sila masasalvage. So, ang pula na ng gums niya dito, tas dito naman, alam mo yung parang ang greenish parang greenish brown na, sorry, yung ngipin niya kasi sobrang bulok na talaga. So, nire-recommend nila na bunutan si Peanut. Pero yun nga, dahil meron kami mga past experiences na may kinalaman sa operation at naduduwag pa kami ni J-Tut. Sabi ko kay J-Tut, huwag tayo agad mag-decide kasi yun yung problema minsan kapag kaya mong ipa-doktor or pagamot yung alaga mo. Minsan, hindi mo na napapag-isipan. Naisip mo lang na parang right away gawin na natin kasi kailangan na, parang ganun. Hindi mo siya yung parang napapag-isipan ng maayos. So yes, kahit naman pag-isipan mo kung talaga magkakaroon ng complications or kung ano man. Diba? Pero, yun na nga, sabi ko kay J-Tut at sabi ko sa doktora. So, magde-decide muna kami or mag-uusap muna kami kung papa-opera namin si Peanut kasi baka parang another Taiga story na naman to. Yung gusto mo mapabuti siya tapos ending namatay lang. Alam mo yun. Alam mo yun, parang okay lang na gagastos ka sa ospital para sa kanila. Pero sana naman wag yung mawawala yung alaga mo kasi sobrang painful. Hindi ko na, alam mo yun, hindi ko na carry na parang kami pa yung magtutulak sa kanya doon. Guys, say hello. Hello guys. I'm your Tungit Pesto. Ito ba? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bubulagin ako. Tungit.